Good morning guys. No, so I know it's been a while, no, napakatagal na po natin din nagba-vlog, no, nagla-live stream, no. So well, palagi na lang po na magiging dahilan ko din busy or marami na asika sa bata. Truth of the matter is mahirap ang buhay ngayon, no? So just so na pag sinabi ko pong mahirap, automatic yan kahit na kailangan mo mag-vlog, kailangan mo mag-live stream, parang wala ka sa mood, no, dahil marami kang iniisip. Hindi lang sa negosyo but also sa buhay, and it really affects, no? So and I know for sure na most of us marami po talaga tatahating na ang naapektuhan ng hirap ng buhay na naranasan po natin mga kapwa ako Pilipino, no? So ikaw, alam ko nahirap ka sa buhay, no? So well, the other day bisita ako rito, yung pamangkin ko, sabi niya sa akin na parang hindi ka na nagbablog, no? So at the same time, sabi niya, binisit ko yung page, yung channel mo, pero ang daming sagot, ang daming tanong na hindi mo sinasagot, no? So sabi ko, sige, bibigyan ko ng panahon yan, hopefully, no? So palagi na lang pong hopefully, sana po mabigyan ko po ng panahon palagi yung mga katanungan po, yung, hindi lang po ng mga subscriber, but yung mga non-subscriber po, na kahit pa paano po sa konting sagot mo, baka mahikayat ko po sila mag-subscribe sa channel, no? So yun guys, so gagawin natin, sasagot po tayo ng mga katanungan ng mga subscriber para kahit pa paano po mabigyan po kasagutan ng mga katanungan nila, at the same time makapagbahagi po tayo ng impormasyon sa mga manonood, no? So yun guys, so pupunta po tayo ngayon sa YouTube studio, sa comment, no? So unang katanungan po, sir, tanong ko lang po, ano po ang sira ng phone ko? Nag-charge ako 100%, tapos mag 1 or 2 hours na naka-standby, doon pa lang siya magbawas maging 99 na siya, tapos ilang segundo lang 91 agad, pero matagal siya malumat na siya. Well, of course, kung medyo not just intermittent but parang tawag dito sa battery na to, yung papalit-palit yung battery percentage, so automatic po yan, may problema po yan sa battery, no? So kung hindi pa napapalitan ng battery nyo, try nyo pong papalitan, then observe again, no? So or pagkapalit ng technician, observe mo bago ka umalis, no? So observe mo 30 minutes, mag-YouTube ka bago ka umalis sa pinagpagawan, para kahit paano po masigurado mo po na talagang battery po ang sira, no? Next question po on how to create Apple ID. Di po ako makagawa kasi pag nag-sign in na bumabalik sa password po, kasi naisusulat ay this password is too simple to suggest, no? So yan po, sana matungan ako. Meron pong instruction palagi ang password. Ang password po, kailangan merong capital letter palagi, may number, no? So then merong maliit po na letra, yan po, no? So isang malaki, isang number, saka may maliit na letra, no? At minimum po 8 piraso na letra or character, no? So buti nga yung ibang account ay nanghihingi pa ng special character, lalagyan pa ng at or etc. But basically madali naman po talaga yan, basta panoorin nyo po instruction. Kailangan may malaking letter. Ako po, ang ginagawa ko po yan usually pag may nagpapagawa sa akin is birthday po ng customer or nung user ang ginagawa ko, then nilalakihan ko lang ng isang letra sa birthday nila, then syempre pag birthday may number, so automatic yan, sapak na sapak yan, no? So ayun, third question from First Gear Moto, no? Sabi niya, lahat ng na-repair na iPhone ay matatawag ng refurbish dahil nagbago na ang parts, no? So magkakatalong yan talaga kung original ba inilagay, katulad video sa may binibenta si Apple na refurbish. Ayun, so basically ito lang din naman yung tanong niya is pinatunayan niya lang na tama naman yung inilagay natin sa vlog natin, no? So okay, another question. Tectomer, iPhone 12 Pro Max LCD screen. Buksan location mo, no? So install J0122 dash A 4th floor Farmers Plaza po. Hanapin niyo po yung shop ko, 4th floor Farmers Plaza. Bandang gitna po tayo, bandang gitna. Hanapin niyo po yung WhatsApp Hub Tarpaulin, no? So next question. Wala pa rin question to. Dahil sa video na ito, papagawa po. Huwag niyo na po isipin niya na magpagawa sa akin, as long as wala pong sira yung iPhone, I'd be happy, no? So kasi sabi niya, no, dahil sa video na ito,
dito ako magpapagawa pagkatapos ng warranty ng cellphone niya. I suggest, no? But I assume. Pero syempre, wag na lang. Di ba wag po kayo magpagawa sa akin as long as hindi po masisira yung telepono nyo after the warranty period. That would be much better. Easy and fast way to retrieve or recover deleted files. Sabi niya. Good tip po. Paano po mag-download ng iCare na crack sa uTorrent po? Well, of course, tinuro ko naman po dyan. So, just have to watch the video. Panoorin nyo lang po mabuti. Automatic yan, nandyan naman eh. No? So, bukas pa po. Buhay pa po yung torrent site na yan. Yung 1337. Do, bawal yan. No? So, bawal talaga mag-post dito ng torrent site. No? But basically, panoorin nyo po yung vlog. Nandyan naman yung tutorial kung paano po kayo mag-download ng iCare. Kasi yan po yung gagamitin natin. Gagamitin nyo para ma-recover po, ma-retrieve po yung mga files. Learn how to create Apple ID fast and simple procedure by WhatsApp. Bakit po ayaw gumana ng GCash app ko sa iPhone 6? No? So, basic. No? So, version po. Ang problema niyan, dahil ang iPhone 6 po is iOS 12, ang iOS po ng mga iPhone ngayon is iOS 17 na. No? So, wala pong problema sa iPhone. I think it's more of a problem sa version. Dahil, syempre, pag mababa ang version po, mababa po ang security feature niyan. At si GCash po, palagi po nag-update yan. Why? Kasi nga tinataasan niya, hinihigpitan niya, hinihirapan niya yung mga security niya para kahit paano less hassle, less hack, walang issue, no? So at syempre pag tinaasan niya yung mga security features niya, automatic na mag-require yan ng mataas na version ng iPhone. Or yung version mismo, kailangan talaga sapat dun sa version ng GCash, no? So yun lang, wala. Version lang po, wala akong makikitang problema. Cellphone na no power, defective battery ba o sirang charging pin? Sir, tanong ko lang po, anong sira po ng CP ko? Marinig ko siya, earpiece, pero hindi niya ako marinig, mouthpiece. So automatic po yan, mouthpiece po ang problema ng telepono niya. Ito po, earpiece, para marinig. Dito naman po, mouthpiece, para kayo ay marinig. So kung hindi po kayo marinig, automatic po, problema po ang mouthpiece. So, huwag mag-reset, update, restore ng iPhone pag di alam ang iCloud. No? So, pwede pa po ba na ma-access ko na ma-reset to? I don't know, hindi ko alam yung status ng iPhone na pinapakita nyo. But I would assume na naka-hello na yan. Kaya tinatanong mo kung pwede ko pa po ma-access. No? But I have to see. Hindi ko masagot hanggang hindi ko po nakikita. No? GPP, iPhone, GPP chips, mga limitasyon at problema. No? Hello sir, sabi ni... Yes ma'am. Sabi ni Lugili Pascual 357. Hello po sir. Tanong ko lang po kung gagana pa if bibili ako pa ng bagong GPP chip. Kasi po natanggal ko po yung GPP chip sa phone ko, pinalitan ko ng SIM, then wala na lumabas pag napasok ko na yung SIM at GPP chip pa help po. So yes, no. So actually pwede mo ipatry, no? Pwede po kayong pumunta sa mga gumagawa ng telepono, set up nyo lang ulit dahil ang GPP chip po automatic po yan pag tinanggal mo yung SIM at nilagyan mo ng SIM. Yung iba po talaga nag-i-reset, no? Nag-i-reset yung pagka-setup at automatic maglang problema yan, no? So, ang gagawin niyo po dyan, dadalhin niyo po sa mga gumagawa ng telepono, ipapaset up nyo yung GPP kung gumagana pa yung GPP nyo, and kung hindi naman gumagana, automatic, papalitan nyo po yung GPP chip, no? So, yun, either one, no? So, kasi mahirap po, no? So, kung matyaga po kayo, pwede nyo pong aralin sa YouTube dahil may mga tutorial po yan, no? So, dati po gumagawa po akong GPP chip pero since unstable po kasi yung GPP chip, well, pwede ko sana pagkakitaan, hindi ko na rin talaga inaksihan pa noon dahil minsan unstable ang signal. And sabi ko nga sa inyo, ayoko masyadong nag-recommenda ng isang bagay na kahit pa paano medyo pahirap sa mga customer or sa user, no? So, yung hindi pa tayo 3 days ago, okay, sorry ka na lang. Paano kumita sa pagbili ng sira at lumang laptop? So, sir, no bootable device lang issue ng laptop ko, gumagana pa. Gusto ko ibenta, magkano po? Aspire E15 Touch yung laptop ko. Mahirap ibenta yan dahil automatic yan, paparating yan po yan, no? So, sa buy and sell po,
iba po talaga ang value ng gawa sa sira. While masasabi mo na siguro kung ipapagawa mo yan, papalitan mo ng SSD, gagastos ka ng mga 2,000, ibawas na lang sa repair, no? It doesn't work that way, hindi po ganun, no? Dahil kailangan talaga gawa para ma-valuehan na maganda. Dahil pag yan po, one way or the other may problema, hindi po papayag yung buyer na hindi niya babaratin yan, babaratin niya po yan, no? So, I'd suggest na talagang papalitan nyo muna ng hard disk or SSD, then saka nyo po ibenta para tumastas po yung value. So, babaratin talaga yan. Bakit mas maganda kung charging board ang papalitan kesa amero din umpara, ano sabi niya? Aminin mo, di mo kaya palitan, medyo malabo matang. Matik naman, sinabi ko naman po, no? So, well, kung tatanong mo po sa akin yan, ibig sabihin, hindi mo napakinggan yung sinabi ko. Dahil automatic yan, hindi po ako nagpapalit ng charging pin. Before, nagpapalit po ako, naghihinang po ako, pero hindi ko na po talaga kinarir, no? Dahil bakit ko papapalitan ng charging pin kung pwede ko naman palitan ng charging board, no? So, only if walang available na charging board, saka lang po talaga kami nagpapalit ng charging pin. So, but even then, sabi ko nga sa inyo, hindi na po ako naghihinang, no? Na nakalimutan ko na, no? So, mga senyales o indikasyon na dapat nang palitan ng battery, no? So, sabi niya, sir, tanong lang po kung pwede ko po ipa-ICP ko, like patikitan lang muna kahit hindi ko muna palitan battery. Kasi umangat din po screen, hindi ko lang po alam kung sa battery po talaga yung reason, no? So basically, madali naman no? So actually kung makikita mo naman naka-bloated yan, yes sir, automatic battery yan, no? So sisilipin mo lang naman no? So dahil hindi naman basta-basta aangat po ang screen, well, minsan sabi nila nabaksak, no? But basic naman yan, napaka madaling tingnan. Kung nabaksak lang at biglang umangat, automatic dahil sa pagkakabaksak. Pero yan po, kung bigla-bigla po yung umangat, kakapain mo lang naman, sisilipin mo kung lumobo ba yung battery sa loob at makikita mo kung palitan. But sa katanungan nyo po na pwede bang dikitan lang, muna, if it happens na battery po yung problema, I doubt kung kaya pa dahil pag yan po nakalobo, automatic nakaangat po yung screen, yung frame. So kahit anong dikit po ang gawin natin yan, at unless may tiban yung pandidikit ko, automatic yan, didikit ka, no? Then patutuyuin natin medyo matagal-tagal. But kung ay pandidikit lang natin yung mga ganito, B7000, automatic po yan, hindi po tatagal, no? So kasi nakalogo naman. So I would suggest na papalitan nyo na po yung battery hanggang maaga para kahit pa paano po hindi na po maapektuhan yung LCD. At hindi lang po LCD yung karamihang naapektuhan pag ganyan, dahil minsan pag yung flex po ng charging nakakabit sa ibabaw ng battery, automatic po yan, hihiklatin niya po yan at magiging problema po sa inyo. So, how to check this? So wala. iCloud lock, activation lock, kaya ba alisin? Ito po ang pakinabang, no? So, hello po, new subscriber po. Pwede po bang reset all settings if bypass ang iPhone? No? So, well, pwede naman po. Reset all settings. Wala namang bubura dyan. Settings lang po ang mababago. Meaning, kung pinalitan mo yung wallpaper, mababago po yun. No? So, kung nire-arrange mo yung mga icon, mababago po yun. Yun lang po yung nababago ng reset all settings. Whereas, kung itatanong nyo sa akin, erase erase all files or something like that, yung isang automatic po yan, problema yan dahil pag in-erase all files mo o in-erase mo yung phone ng bypass iPhone, automatic yan, mawala pang pagka-bypass at kung yan may SIM card, automatic yan, pang wifi mo na lang magagamit yan. So hindi basta-basta po nag-i-erase ng iPhone, lalo na kung ito po ay bypass, lalo na kung ito po ay may iCloud, but erase all settings, wala pong maapektuhan, no? So pwede naman. Sir, magkano po paggawa sa walang lumalabas na wifi option? No? So, laptop. So, well, of course, tatry muna sa driver. No? Kung driver po, usually 300 na singilan. Pero kung yan po ay hardware issue, meaning nandun mismo sa wifi module ang problema, at kailangan buksan ang laptop, I would suggest na bumili lang po kayo ng wifi, USB wifi. Yung 300 na USB wifi yung maliit, para kahit pa paano po hindi na pupuksan ng laptop.
dahil kahit pa paano mas makakatipid kayo at makakamura po kayo dahil pag yan po bubuksan po yung laptop nyo, automatic hindi ba ng 1,000 singil niyan, lalo na kung mamahalin po yung laptop, hindi ba payag yung technician na i-repair niya na mura lang ang singil. Whereas kung bibili lang kayo ng maliit na USB Wi-Fi, automatic mas madali lang. Hindi mo na kailangan umalis ng bahay para mapalitan. Mapagana yung Wi-Fi. iPhone X and iPhone XR, LCD replacement ng mga tigasin. So, Dadas TV2476. Sabi, hello, magkano ang replacement ng salamin ng iPhone 11 Pro Max? So, I would assume na ang tinatanong niya is yung digitizer, no? Yung touchscreen. No? So, siguro okay pa yung LCD kaya tinatanong niya yung salamin. No? So, salamin. Sabi nga ng mga bini. No? But, hindi po tayo nag-reglass ng mga iPhone LCD or ibang Android LCD. Pero from what I know, mahal po talaga. So, sa Green Hills may nag-reglass dyan. And may mga ibang content creator na technician na nag-reglass din. No? So, pero usually confined sa Green Hills. No? So, at hindi po ganun kamura pag mag-reglass. Automatic yan. If I'm not mistaken, mga 4,000 po singilan na reglass. No? So, medyo may kamahalan. Easy and fast way to retrieve or recover deleted files. Kabayan, nasa Pinas ka ba or sa UAE? No? So, Pinas po. No? So, 2007 to 2009, December po tayo umuwi at naglagi sa Dubai. No? So, paano malalaman sila ang touchscreen or LCD ng mobile phone? Tanong ni Rain Michi. Yung sa akin, boss, na touch yung iba pero pag sa gilid di na matouch, need na papalitan ng LCD. Yes, LCD na po ang palitan pag ganyan dahil hindi naman po pwedeng i-reglass yan dahil hindi na touch. Ang nare-reglass lang, take note guys, ang nare-reglass lang po ang LCD ay yung mga gumagana pa ang touch, yung napipindot pa lahat ng parte. No? So, kung basag yan at napipindot pa, automatic pwedeng i-reglass yan. Pero kung yan walang basag at hindi na rin napipindot yung ibang parte, automatic hindi po pwede i-reglass yan. iPhone XS, magpa-late unit na daw, sabi na Apple Center. Boss, tanong po, yung unavailable iPhone, maayos pa po ba? No, so, depende po sa iPhone. Sabi ko nga sa inyo, iPhone 5S pataas hanggang iPhone X, supported po ng bypass yan. So, kung nakalimutan nyo po yung iCloud, pwede pa natin i-bypass yan. But iPhone XS up to iPhone 15 Pro Max, hindi na po supported ng bypass yan. So, kung hindi mo alam yung iCloud, no, so, hindi po magagamit. Pero kung alam mo yung iCloud, automatic kaya pa nang i-repair yan kasi i-restore lang yan sa iTunes o sa Trio Tools, magagamit nyo na po ulit. No? So, depende yan. Kung alam nyo iCloud, magagamit pa. Siguro mga 1,800 na singilan, i-restore. Pero kung hindi nyo po alam ang iCloud, negative po tayo. Ano ang mga limitasyon at problema ng mga bypass iPhone? Binenta ko ang aking iPhone sa kaibigan ko tapos ngayon hindi na ako binayaran. Sa kalahati, gusto ko sana i-lock yung phone ko pero hindi siya added as one of my device sa iCloud. So, at tanong, nag-post ka kasi sa mga bypass iPhone, no? So, bypass ba yung iPhone? Let's assume hindi po, no? So, well, kung hindi po naka-added device at hindi rin nakalagin yung iCloud yun, automatic po yan na wala po kayong control, no? So, pero dapat, no? So, since binenta nyo, sana kahit pa paano nagbigay po kayo ng assurance or naglagay kayo ng iCloud para kahit pa paano may assurance kayo na once paid sa kanyo ibibigay or tatanggalin po yung iCloud. No? So, yung how to fix defective laptop hinges. No? Napakarami ka na pong tutorial nito kung paano po naggagawa ng mga laptop hinges, mapa YouTube and mapa TikTok. No? Panoorin nyo lang guys. But basically, basahin po natin ang katanungan ni Jean Anlupogan. Magkano po pa-repair for broken Huawei hinge po? Mild lang siya pero gusto ko na lang ipayas habang maaga pa at hindi pa gumarabi yang. Yes, dahil baka
baka mapwersa po, madali pa po yung LCD nyo, napakamahal po. Na-assume, Huawei D14, D15 po yung hawak nyo, at mahal pong LCD niyan dahil Full HD po yan. No? So, ang usual na singin po dyan, 1.5. No? Pero yung mga tutorial po ako, kung gusto nyo mag-DIY, panoorin nyo po yung tutorial ko, this one and this one, YouTube and TikTok, para kahit paano, kung ayan nyo, gawin nyo. So, boss, wala akong narinig na boss kapag may tumatawag namin, paano po kaya ayos niya? Earpiece yan, so depende. No, panoorin niyo po yung vlog, paano mag-check ng sounds, ng earpiece, mouthpiece. Para kahit pa paano may idea po kayo, para kung magpapagawa po kayo, alam nyo na kung ano yung papagawa nyo, at alam na rin ng technician kung ano yung gagalawin niya. So, automatic po yung earpiece. Pero kung iPhone 7 yan, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, may mga issue po kasi yan sa audio IC. Pag sinabi po ng audio IC, kahit napalitan mo ng earpiece, kahit palitan mo ng mouthpiece, kahit palitan mo ng speaker, automatic hindi gagana yan dahil ang problema po isa po. No? So, cellphone no power, sabi ng user, PR4, TF4, ZT3J, boss, saan location mo? Stall J012-A 4th floor, Farmers Plaza. Hanapin niyo po yung tarpaulin, yung WhatsApp po. Paano malalaman na palitan ng pyesa ng iPhone? Nabibili mo. Hello po, Japan variant po ba original? Yes, lahat po ng iPhone na pinimimigay ng iPhone. Sa Korea, sa Japan, sa Australia, sa Brazil, sa US, sa Philippines, lahat po yan original. As long as ito po ay nanggaling sa mall na talaga nagbebenta ng mga original iPhone. No? So, original po yan. Original po, Japan variant, Hong Kong variant, US variant. No? So, original po yan. No? So, well, of course, different po yung mga nanggagaling sa China na alam naman natin na refurbish. At kung gusto mo malaman kung ano ba ibig sabihin po, pag sinabi ko refurbish, panoorin niyo po itong vlog na. GPP only for Japan iPhone, no? Supported po ng factory unlock yung mga Japan. Not unless naka-black siya, no? Pero lahat po ng iPhone from Japan supported ng factory unlock. 6S Plus pataas o 6S, no? 6S Plus pataas supported po ng factory unlock. Regardless sa carrier. SoftBank, AUKD, ano ba yung nakalimutan ko na kasi, ano? Yan po, mga supported po yan ng factory. Okay, paano naayos yung sa babang mali repair ng Kamo Technician? Gusto ko sabasahin, no? Pero mahaba, no? So, siguro pakita ko na lang po sa inyo. I'm glad YouTube came up with another suggested video by you and that I found out that this is your channel, no? So, watch out of curiosity. Curious daw siya kaya pinanood niya, no? In part because the title is intriguing, no? So, Kamo Technician, no? And to see how you handle the repair, no? I like that you are straightforward, no? So, kinakabahan ako nito, baka pagdating sa dulo nito galit sa akin to. I like that you are straightforward and I like your humility. Yung kapag kumbaba daw, tech is always evolving and too fast. If technicians who put themselves up to service, the general public like you and your colleagues in farmers do not even attempt to learn. Even worse, not attempt at giving honest service. So, then it gives all the local technician a very bad reputation. This video restores public faith in our local generic techs, especially based in malls that have mixed reputations. So, well done, Bob. So, thank you. In that case, pusuan po natin si RV PH. Maraming salamat po sa commendation, so, or compliment. So, easy way to remove BIOS administrator password on laptop, no? Ganyan problema ko sa laptop ko, salamat sa tutorial. So, I would assume na nag-okay to kaya nagpasalamat siya, no? So, actually, it works only on old laptop models, no? Yung mga lumang laptop, pag may BIOS, one way or the other, masasolusyonan po, masasagot po nung site na binamagit ko dyan sa BIOS password, no? So, let's go to the next question. Sintomas, nasira na ang battery ng mobile phone mo.
paano po pala kapag yung cellphone kapapalit lang ng battery tapos ilang araw pa lang yung battery naman biglang ma-full charge, pero kapag in-off mo 83% palang kapag tapos naka-off na din biglang ma-full charge din siya, tapos i-open naman 83%. Din same lang nangyari, naka-open man o hindi, biglang full charge yung cellphone pero hindi pa pala full. Well, if napalitan nyo po yung battery, kung isang palit pa lang naman po, i-back job nyo po, dahil hindi po lahat ng battery perfecto, maaaring may depektibo rin yung battery na kinabit nyo, no? So ang gagawin nyo dyan, ipa-back job nyo muna, papalitan, no? So then pag napalitan na at same issue pa rin, automatic hindi po baterya ang problema, maaaring may problema po sa board, yung sa pinagkakapitan ng baterya or sa board itself, no? So hindi nyo na binabasa ng matino yung battery, no? So yun po. Hello sir, saan po location nyo? Stall J012-A 4th floor Farmers Plaza, no? So LCD na iPhone 12 usually mga around 3.5 to 4K po yan, no? So ayun, learn how to create Apple ID. Thanks po dahil sa'yo nakagawa po. Well, of course, that was 9 days ago, no? So and I hope, no? So pasensya na po kung hindi ko na sinagot at ginawa ko na lang vlog, no? So it's been 22 minutes, no? So I guess I just have to end this vlog. Then yung mga katanungan nyo, hopefully nasagot ko po. And yun lang guys, no? So hanggang sa susunod po na vlog ni WhatsApp Bob, promise, no? I don't wanna promise anything, pero gagawin po ng paraan yan ni WhatsApp Bob na dadalasan po natin ng pagbablog. So kailangan kailangan po. So, yun lang guys, maraming salamat po sa patuloy suporta, panonood, pagtangkilik sa shop po ni WhatsApp Bob hanggang sa susunod po na episode ng WhatsApp.